Tulang mga berso ng Thailand. Kami ang pangkatri at ako ang leader at editor, si Mariel Anica Visitacion. At ang mga miyembro ko naman ay si Khalil Jos Prabella, Princess Daniela Sevilla, Frank Daniel Rosero, Isabella Carril Sabal, Mecca Edian Pulusan, Princess Rizal Nicapatan, Raven May Ordaneta, Rochelle Sedano, at Shahadi Marie Rosales. Ang kultura at tradisyon ng bansang Thailand ay kakaiba kumpara sa mga bansang kabilang sa Timog Silangan. Ito ay pinaghalong kulturang India, China, Khmer at Kanuranin. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay nakabase sa reliyong Budismo. Ang Budismo ay hindi lamang ang natatanging reliyon ng mga Thai. Ito rin ang basihan ng kanilang pananaw sa mundo. Narito ang ilan sa mga turo ni Buddha. Ang mga limos ay dapat na iniipon ng mga monghe sa umaga. Ang mga kabataang lalaki na may edad 20 ay dapat na magretiro sa monasteryo upang maunawaan ang mga turo ni Buddha. Ang mga kababaihan ay hindi dapat pilitin na pumasok sa monasteryo. Ang mga naipong limos ng mga monghe ay ginagamit sa pagpapatayo ng templo. Narito ang ilan sa mga tradisyon ng mga Thai. Songkran o tradisyonal na bagong taon. Ang kaarawan ni Buddha. Ang kahalagahan at simbolismo ng kanilang mga tahanan, ang pagbati sa pamamagitan ng pagyuko, ang kahalagahan at simbolismo ng bawat bahagi ng katawan. Kasuotan. Ang uri ng kasuotan na ginagamit sa Thailand ay tinatawag na Chut Thai. Ang kasuotang ito ay pwedeng gamitin ng kapwa mga lalaki, babae at maging sa mga bata. Sa damit pa lamang ng mga taga-Thailand ay masasalamin na ang isang makulay na kultura at pamumuhay. Pagkain. Pangunahing pagkain sa Thailand ang bigas, isda, karne, gulay at mga produktong gatas. Ang lihim ay sa pampalasa at halamang gamot. Ang kanilang thighs ay nagdaragdag ng mapagbigay. Kaya kapag nag-order ng ulam sa isang restaurant o pagbili sa merkado, mas mahusay na balaan ang nagbebenta o waiter na hindi mo nais na maging isang dragon na humihinga sa apoy sa pamamagitan ng pagsabi ng isang simple at maikling walang maanghang. Isang kilalang tradisyonal na laro sa bansang Thailand ang Takraw Lat Luang o sa Pilipino ay pagsipa sa bolang ratan. Ito ay karaniwang nilalaro bilang libangan, ngunit ginagawa rin kung may piyesta o iba pang masasayang okasyon. Noon wala pa mang formal na paaralan, nakakatulong ang panitikan sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa iba't ibang aspekto ng karunungan, pamamahala, politika, batas, pakikigdigma, heograpiya, kasaysayan, etika, filosofiya, relihiyon, medisina, botaniya, at iba pa. Maraming tradisyonal na akdang pampanitikan ang may malaking ambag sa kultural ng Thailand. Isa rito ang Tribumi Phra Ruang na nakatulong ng malaki sa pagtatag ng paniniwalang pangrelihiyong Thai. Ang salaysay ay nagtatanim ng takot tungkol sa mga maling gawain at nagtuturo ng maging mabuti. Umiwas sa kasamaan at mabatid ang pagiging pansamantala ng lahat ng bagay sa mundo. Marami uri ng panitikan. Ang pinakamatandang panitikan ng Thailand ay isinulat ng mga Chino. Isa sa mga uri ng panitikan ng Thailand ay ang tula ng Nirat Poems. Isang uri ng panitikan sa Thailand na may tema ng paglalakbay, paghiwalay at pagmamahal. Isa sa sikat na Nirat Poems ay ang A Mournful Journey ni Si Parat. Sila rin ay may maikling kwento na may maikling salaysay sa mga pangyayari. Ang bahagi ng maikling kwento ay simula, gitna at wakas. Ang Ramakien naman ay bersyon ng epikong Ramayana na siyang pambansang epiko ng Thailand. Nirat Poems, uri ng panitikan sa Thailand na may tema ng paglalakbay, paghiwalay at pagmamahal. Ramakien, version ng epikong Ramayana ng Thailand. Ito ay pambansang epiko ng Thailand.
maikling kwento at nobela, kadalasan na may tema ng social injustice. Naisulat ng mga Tsino ang pinakamatandang panitikan ng Thailand. Ang bansang India ay may malaking impluwensya sa panitikan ng Thailand. Natamo ang Golden Age ng panitikan ng Thailand sa panahon ni Haring Narai, 1956 to 1688. Mga halimbawa, una, The Romance of Kun Chang Kun, Fain. Pangalawa, remake. Pangatlo, The Romance of Mao. Ikaapat, Senko. Ikalima, Phra Aphai Mani. Tula sa bansang Thailand. Ang tula sa bansang Thailand ay may iba't ibang anyo. Ito ay mga klong. Klong si Supap Chan. Kap. Koyi. Kap Chatiang. Halimbawa ng tula sa Thailand, Ramadan at Ramakien. Ito'y kilalang kilala bilang mahabang tula sa Thailand. Sa kultura ng kasaysayan sa Pilipinas, mahalaga ang naging papel ng mga tradisyonal na anyo ng panitikan gaya ng mga bugtong, salawikain at epiko. Bukod sa paglilibang, ginagamit noon at hanggang ngayon ang bugtong upang patalasin ang isip at palalimin ang kamalayan sa paligid. Ang salawikain naman ay ginagamit upang mabahagi ng mga karunungan. Naglalaman naman ang mga epiko ng mga kaugalian at kalaman hinggil sa iba't ibang aspekto ng mga etnikong grupo sa iba't ibang rehiyon. Gaya ng Pilipinas, mahalaga rin ang panitikan para sa kultura ng Thailand. Maraming tradisyonal na aktang pampanitikan ang may malaking ambag sa kultural na identidad ng Thailand. Isa rito ang Traibumi Phrarawang na nakatulong ng malaki sa papapatatag ng paniniwalang pangreliyong Thai. Ang salaysay tungkol sa Narakabumi, impyerno, ay nagtatanim ng takot at natuturong maging mabuti. Isa sa mga halimbawa nito ay ang paglalarawan sa Pret. Ang mga nilalang ang sakim sa nauna nilang buhay. Malaki din ang ambag ng Dasar Jakarta na unang 10 pagsilang ni Buddha sa kultural na identidad ng Thailand. Sagrado para sa mga Budhista ang Dasar Jakarta at sinasaulo at binibigkas nila. Itinuturing na pambansang epiko ng bansa ang Ramakien ay hango sa Ramaya ng India. Tunay na pampanitikan ang Ramakien sapagkat madalas itong gamiting alusyon ng mga makatang Thai. Dalawa sa kanila ang nagsabing marami silang natutunan sa pagtula dahil sa Ramakien. Gayunpaman, marami pa rin manunulat na Thai ang napapasok ng bago na nakatutulong sa pag-unlad ng panitikan dahil sa iba't ibang pagbabagong politikal sa loob at labas ng bansa. Marami ng akda ang naging mas nakatotohanan at tumatalakay sa iba't ibang usaping panlipunan gaya ng kasarian, uri at kahirapan. Dalawa sa mga nabanggit sa nauna ay ang modernong makatang Thai na sina Nauwarat Pongpaibon at ang Kan Kalayanapong. Pareho silang nanalo ng C-Write Award o Southeast Asian Writers Award. Ang dalawang makatang nabanggit ay isa sa mga patunay sa sinasabi ni Pultupya na impluwensya ng tradisyonal sa modernong panitikan ng bansa. Bunga ito ng patuloy na pag-iiral ng tradisyon sa kontemporaryong pamumuhay na Thai. Isa naman sa nakilalang tradisyonal na laro sa bansang Thai, ang Taklorot Huwang o sa Filipino ay pagsipa sa bulang ratan. Ito ay karaniwang nilalaro upang libangin ngunit ginagawa rin kung may piyesta o iba pang masayang okasyon. Ang larong ito ay may dalawang uri. Ang una ay kilala sa Pilipinas na sepak takraw na nilalaro gaya ng volleyball. Ang ikalawa naman ay lauduwang na ang bola ay sinisipa papasok sa isang net gaya ng basketball. Ang Thailand ay dating tinawag na Siam, matatagpuan sa sentro ng peninsulang Indochina sa Timog Silangang Asya. Ito ay bansang konstitusyonal na monarkiya at ito ay pinagmumunuan ng hari. Ang populasyon ng Thailand ay binubuo ng mga etnikong Thai, Chinong Thai, Malay, Mons at Khmer. Bukod sa pagluluwas ng bigas sa ibang bansa, nakilala rin ang Thailand sa industriya ng turismo. Ang kultura at tradisyon ng Thailand na mababasa sa akda ng panitikan ay nagabibigay sa mamamayan nito ng pambansang pagpapahalaga. Tanda ng kanilang karunungan at pundasyon ng intelektual sa Thailand na kung saan ang tradisyon ay nakakatulong ng malaki sa pagpapatatag
ng paniwalang relihiyon ng Thailand. Pagsusuri sa akda. Nakakatulong ito sa maraming aspekto gaya ng pamamahala, batas, politika, pakikidigma, heograpiya, kasaysayan, etika, filosofiya, relihiyon, medisina, botaniya, at iba pa na kung saan ang tradisyon ay may tribumi fra ruang at narakbumi, impyerno na nagtatanim ng takot tungkol sa maling gawain at nagtuturo upang maging mabuti, umiwas sa kasamaan, at mabatid ang pagiging pansamantala ng lahat ng bagay sa mundo. Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Binubuo ang tula ng saknong at tuludtod. Karaniwan itong wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin, at lalabing-waluhing pantig. Matalinhaga at ginagamitan din ng tayutay. May tugma at sukat, kung minsan ay maiksi o kaya naman ay mahaba. Mga anyo ng tula: malayang taludturan, tradisyonal, may sukat na walang tugma, walang sukat na may tugma. Mga uri ng tula: liriko o pandamdaming tula, awit o kanta. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Dalit o himno, tungkol sa pagpapala sa Diyos, sa paggawit ng pamamaraan. Elehiya, mapanglaw, tungkol sa kamatayan o kalungkutan. Oda, matayog na damdamin o kaisipan, paghanga o pagbibigay ng parangal. Soneta, binubuo ng 14 na taludtod o linya. Nangangailangan na mabigat o matinding pagkukuro-kuro. Nalalarawan, naglalahad ng pangyayari. Naratibo o nagsasalaysay. Padula o drama. Tulang may aral, nagbibigay ng pahayag kung anong dapat mong gawin. Halimbawa, balagtasan. Una, taludtod. Ang taludtod ay pangkat ng mga salita na inaayos sa isang linya. Maaaring organisahin ang mga ito upang magkaroon ng tiyak na bilang ng pantig. Upang magtugma ang mga huling salitang kabilang sa mga taludtod. Pangalawa, saknong. Ang saknong ay binubuo ng mga taludtod. Katulad ng taludtod, walang pagtatakda kung gaano kahaba ang isang saknong at hindi kailangang magsising haba ang mga saknong sa isang tula. Tinatawag na kuplet ang saknong kapag binubuo ito ng dalawang taludtod. Tercet kapag 3, quatrain kapag 4, quintet kapag 5, sestet kapag 6, at iba pa. Pangatlo, sukat. Sa tula, ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Maaaring magkaroon ito ng 8, 12, 16, o 18 pantig. Gumagamit ang mga makata ng mga taludtod na may regular na haba upang magkaroon ng regularidad sa tula. Pang-4, tugmaan. Isa pa sa mahalagang sangkap ng tula ang tugmaan o ang pagkakapareho ng tunog ng huling pantig sa bawat dulo ng bawat linya. Bagamat hindi naman ito kahingian kapag magsusulat ng malayang taludturan, ngunit kapag nagpa siyang gumamit ng tugmaan, kailangang paigtingin ang pandinig. Ito ang pangka-3 at ito lamang ang aming pagtatalakay.
Yun lang po at salamat!